Hello guys, what's up at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys is may panibagong video na naman tayo patungkol sa ating mga piso wifi. So dito guys is magko-config tayo ng auto select VLAN ng Huanpai. So full tutorial to guys, pero hindi ko sure kung matatapos natin. So ang gagawin ko guys is by part na lang yung video guys, kasi medyo mahaba-haba ito, kasi magsisimula tayo sa scratch hanggang sa pagbuo ng VLAN setup natin. So dito guys, ang unang step natin, dapat may Microtech tayo at syempre Winbox. So dito sa akin guys, nagda-download muna tayo ng Winbox para ma-configure natin yung Microtech natin. So ang gamit kong Microtech guys is Microtech Hoplite. So dito guys, kaya Microtech Hoplite yung gamit natin is wala kasi akong available na Microtech, at saka kung anong i-config natin dito is yun din yung gagawin nyo sa mga Microtech nyo. So kahit anong version ng Microtech guys, pwede ito guys, itong gagawin natin na configuration. So yan, mayroon na tayong Winbox. Open natin. Yan. Then dito guys, meron tayong Microtech Hoplite at Microtech Hex. So dito tayo sa Hoplite kasi ito yung gagamitin natin. So ilagin ko muna at i-reset muna natin, since na mag-start tayo ng scratch. So kailangan natin mag-start sa from beginning, kung paano ba talaga sinisetup yung ating, or paano ba tayo magko-configure ng ating auto select VLAN gamit ang Huanpai. So yan. So wait natin itong pag-reset. So i-reset muna natin guys yung ating Microtech. So huwag kayong magtatanong guys kung pwede ba to sa Hex, pwede ba to sa kung anong version. So lahat ng gagawin natin guys is pwede. So kung paano ko i-configure itong Microtech Hoplite, ganun din sa mga Microtech nya guys. So napakasimple lang ito guys, itong gagawin natin. So paulit-ulit na tutorial lang to. So yan, connect natin, tagalin natin ito guys. Yan. Then maglalagay lang ako dito guys ng password ko. So 1 lang. Yan. Then disconnect natin. Then connect lang tayo ulit. So kung mapapansin nyo, na-reset na 00 na yung IP address natin. So lagyan ko ng password, connect. So dito guys, same interface lang yung gagamitin natin, or lahat ng Microtech guys may ganito rin siya. So yung nagkaiba lang yung sa interface guys, maraming ports yung iba is tig 5. Yan. So nakadepende yun guys sa inyong Microtech model or yun model guys. So Hoplite yung sa atin guys, 4 yung port nya. So kung anong gagawin ko guys, sinulit ko kung anong gagawin ko guys is ganun din yung gagawin niyo guys na setup. So nakadepende lang sa inyo kasi marami kayong port guys, kung anong i-setup niyo na port. First step natin guys, syempre pangalanan natin yung ating mga interface or yung ating mga port. So since na ang ginagamit talaga sa ating ISP is yung port 1 or Ether 1, so yan yung ipapangalan natin guys, ISP. Yan, .isp. Then dito guys sa ating 3, 4 at 234 is gamitin natin or hotspot na lang. So hindi ako maglalagay ng LAN dito, hotspot lahat guys. So hindi ko lalagyan ng LAN. Yan. Yan, goods na guys. So meron na tayong ISP sa Ether 1, then yung Ether 2, 3 at 4 is hotspot yung name niya. Then kaya hotspot yan lahat guys kasi
ang gagawin natin is i-bridge natin itong tatlo, yung Ether 2, 3 at 4. So i-bridge natin. So siyempre punta tayo dito sa bridge, add tayo dito, pangalanan natin ang bridge hotspot. Yan. Then sa ports guys, so since na sinabi ko, pagsasamahin natin yung 2, 3 at 4 na interface is yan, i-select lang natin guys. So depende sa inyo guys kung hex yung gamit nyo guys, kung hindi kayo maglalagay ng LAN. So dito guys, yung Ether 5 dito, kasi hanggang Ether 4 lang ako kasi yung ating Hoplite. So syempre i-add nyo dito guys yung Ether 5. Yan, so bridge na siya lahat guys, yung 2, 3 at 4. Yan. Ang sunod na step natin is gagawa na tayo ng IP. Yan. So, ano bang IP? So, syempre, yung ating ginagamit na IP sa ating mga piso Wi-Fi, which is yung 10.0.0.1/24, yung IP pool or subnet natin. Then, piliin natin dito yung bridge hotspot. Then, okay. Yung sunod na gagawin natin guys, since na okay na yun, meron na tayong IP at bridge, papapasukin na natin yung ating internet sa ating Microtech galing sa ating ISP. So ang gagawin ko guys, kung mapapansin nyo dito, is running yung Ether 1 kasi may nakasaksak na akong ISP dyan or internet. Then papapasukin na natin para meron ng internet yung ating Microtech. Then punta tayo dito sa IP, hanapin natin yung DHCP client. Yan. Dito sa DHCP client guys is add tayo dito. Yan. Then syempre yung ISP natin is Ether 1. So i-okay lang natin yan guys. Yan. Diba? May IP na siya guys. Big sabihin may DHCP client na tayo at working yung ating ISP. Then sunod na gagawin natin, punta tayo dito sa firewall, dito sa Mangle NAT pala, yan sa NAT. Then add tayo dito guys, yung chain niya is source NAT. Then dito sa out interface, piliin natin yung ating Ether 1 ISP. Then okay, then punta tayo dito sa action, hanapin natin yung mass grid, then apply. Okay guys, yan. So okay na siya guys. So pag magpiping na tayo dito sa new terminal, automatic magpiping na yan siya guys. Ping ping and 8.8.8.8. Yan, di ba? Nagpiping na siya guys. Ibig sabihin, pumasok na yung internet sa ating Microtech. Yan. Yung sunod na gagawin natin guys, punta tayo sa IP, lagyan natin ng DNS yung ating Microtech. Yan. Then i-check natin itong allow remote request. Then dito sa server guys, maglalagay lang ako dito ng Google IP or Google DNS guys. Yan. Yung default. Yan. Then okay. So ang next step guys, wala na tayong okay na lahat. Ang last na step natin guys is yung sa hotspot. So punta tayo dito sa IP ulit. Punta tayo sa hotspot. Then dito sa hotspot may makikita kayo hotspot setup. Yan. Yan. Then bridge hotspot. Then next lang natin ito guys. Yan. So yun. Okay na siya guys. May pool IP. So mapapansin nyo guys, hindi tayo dumaan sa DHCP server. Kaya tayo hindi dumaan sa DHCP server guys, kasi pag kumuha tayo ng hotspot, automatic na siyang gagawa ng DHCP server. Diba? Kung mapapansin nyo. Yan. Okay na siya guys. Then yung dito sa address guys, palitan natin ito ng name or palitan natin ito ng 1. Yan. Address per MAC is 1. Punta tayo dito sa IP pool. Then ito guys, i-rename natin ng pool.hotspot para hindi tayo malito guys. Yan. Then okay na siya guys. So address pool is pool.hotspot. Yung address per MAC is 1.
Punta tayo dito sa server profiles. So, yan. This server profiles, guys, may makikita kayong ganito, guys. Yung hotspot address, name, yung directory. So, dito sa directory, guys, dito yung ating portal. Halimbawa is kung may ganito, guys, or sa Microtech Hex, yung lalabas dito, guys, is //hotspot. So, since na Hoplite yung gamit natin, guys, is dapat yung HTML directory niya, guys, is hotspot lang. So, dito yung makikita, guys. So, yan, di ba? Dito nyo makikita na naka-hotspot yung directory. Same dito. Sa Hex kasi, guys, flash yung dito. Dapat flash din yung dito, guys. Ngayon, guys, kung gusto nyo palitan yung ito, directory na to, add lang kayo dito ng folder. Para yun yung gagawin yung directory dito. Yan. Palitan natin yung name, guys, ng hotspot profile. Yan. Then, dito sa login, guys, dito nalilito yung iba kung anong i-check nila. So, ang i-check lang natin dito, guys, itong HTTP at MacOK. Kasi dito, guys, pag hindi naka-check ito, guys, maaaring pag-post nyo ng time is mawawala yung time ng inyong mga client, guys. So, kailangan natin ito i-check at yung MacOK kailangan natin i-check. So, tandaan nyo lang to, guys. Dito lang dalawa. Ewan ko lang kung pwede rin siguro itong Mac. Pero sa akin, ito lang yung gagawin ko, guys. Then, okay. Yan. So, next step natin is dito na sa user profile. So, dito sa user profile, guys, dito tayo mag-a-add ng script. So, saan tayo kukuha ng script, guys? So, kukuha tayo ng script, guys, is dito sa OneFi GitHub. OneFi GitHub. Yan. Dito tayo kukuha ng script, guys. Dito. Then, open lang natin ito. Yan. Dito sa pinakababa, guys, dito natin makikita yung script na ilalagay natin dito. So, yan. Punta tayo dito sa pinakababa. Yan, dito. Ito yung sinasabi kong script. So, execute, put the login script. So, ibig sabihin, sa login, ito ilalagay. So, meron kayong makikitang copy na icon dito. I-click nyo lang. Yan. Then, automatic makaka-copy. Punta tayo dito sa script. Dito yan, guys, sa user profile, default. Then, dito sa script. Then, paste lang natin dito, guys. Yan. So, dito, guys, may makikita kayong hanapin nyo dito, guys, yung eto. Local hotspot file path. So, ka-hotspot siya. Ito yung directory, guys, na sinasabi natin dito sa or dito. Ito. So, kung hotspot yung dito nyo, guys, dapat hotspot din dito. So, kung flash ito, guys, dapat flash din ito. So, kung sa Hex, guys, ganito yung mangyayari, guys. Ganito. Flash. Maliliit kasi lahat ito, guys. Flash. Ganyan. Ganyan yung mangyayari, guys, kung Microtech Hex yung gamit nyo, guys. Flash yung directory. Flash/hotspot. Then, yan. Hotspot. Then, dito, guys, sa GitHub, hanapin nyo na naman yung dito sa put on logout. Yan. So, sa put on logout, guys, copy lang natin ito. Then, punta tayo dito sa on logout. Then, paste natin, guys. Yan. Then, apply. Okay. Yan. Yan na siya, guys. So, magtatanong, guys, yung sinasabi nilang auto-pause na sinasabi. Ang gagawin nyo, guys, halimbawa is na-disconnect or in-off lang ni client yung kanyang oras. So, ang gagawin nyo dito, guys, itong keep alive na timeout is i-disable lang natin, guys, para in case na
mag-brown out or naka-off yung wifi ng inyong mga client guys, automatic mapopost yung time nila guys. So dito yan guys sa Keep Alive. Pwede nating lagyan ng 30 seconds. For example, ganito. Yan, 30 seconds. So pag pinower off ni client yung kanyang wifi na hindi siya nag-post, so magka-count yung Keep Alive timeout na 30 seconds. Pag na-reach niya yung 30 seconds, automatic yung time ni client guys is mapopost. Pero kung may validity na naman yung time ni client is kahit ma-post niya yung time, kung na-expire na yung oras niya, mawawala pa rin yung time niya guys. So yan, ito yung Keep Alive timeout. Pwede natin i-disable, pwede rin kayo maglagay ng 30 seconds. So ang gagawin natin, i-disable na lang natin guys. Yan, then apply, okay. Yan, so okay na siya guys. Auto post na yung ating setup. Yan, so next step, kailangan natin ng World Garden IP list. So saan ba natin makukuha ito guys? So dito rin siya guys sa pinakataas. Yan, ito yung sinasabing World Garden IP list. Yan, pero di ko sure guys, hindi kasi ito yung ginagamit ko. So meron akong script about dito, yung old script ng Huantai din. Yun yung gagamitin ko guys, kasi yun yung sigurado ako na gumagana. So puntaan ko lang guys yung ating script na yun. Yan, hanapin natin yung script natin. Ito, World Garden. So ito yung ginagamit ko guys na script, yung dating script. Yan, so pwede rin kayong gumawa ng yung sarili nyo na ganito guys sa script. So ang gagawin nyo lang guys, kahit hindi na tayo mag-a-apply, punta lang kayo dito sa World Garden IP list, add lang kayo dito, then dapat accept guys, kasi accept yung action dito. Then yung destination address, ilalagay natin ito. So copy lang natin, then punta tayo dito sa destination address, then paste lang natin ito guys, then apply, okay. So yan, di ba, makagawa na tayo kahit wala na yung script. Punta naman tayo dito sa firewall, dito sa filter rules, since na filter rules ito. Then add tayo dito guys. Yan, add. Then sa chain guys, dapat is input. So input yung nakalagay dito. So input. Yan. Then sa action guys is accept. So dito accept, dapat naka-accept yan. Then okay na siya guys. Then dito sa destination address is source address pala is 10.0.0.254. So punta lang kayo dito sa source address, paste natin ito guys. Yan, then okay na. Then comment tayo guys ng teka lang guys comment tayo ng Node MCU IP, Node MCU IP. So okay, then okay. Yan, then dito guys, ito na yung kinreate natin. Punta lang tayo dito, or i-drag natin pataas guys, para siya yung magiging priority. Yan, so goods na guys. So ang next step, mag-a-apply na tayo ng script guys, ng daily at monthly. So saan ba kukunin yon? Dito rin guys. So ito yung reset daily income, reset monthly income. And sa today's income at saka monthly income is ito. Yung gagawin natin guys is kakopy lang natin ito, then ito tayo sa new terminal at i-paste natin guys. Yan, okay na guys. So saan ba ito makikita guys? So system scheduler. Ito tayo dito sa system, dito sa scheduler. So ito na siya guys, yung script. Then next step is yung today's at monthly income. So saan ba ito makikita? Sa script na naman ito makikita guys.
punta tayo dito or click natin yung copy icon dito. Then, i-paste natin ulit dito guys sa terminal. Then, enter lang natin guys. So, yan. Pag enter natin guys, yan, ito na siya. So, saan ba yun makikita? Wait lang guys. Yan. Dito yan makikita guys sa system script. So, yan. Today, income lang yung narito guys yung ating monthly is wala. So, enter lang natin. Yan. So, yun na. Meron na tayong monthly at today income sa script. So, yan. Meron na tayong setup or configuration sa ating mga Microtech na 1.5 setup. So, tingin ko guys, hanggang dito muna yung ating video guys. At abangan nyo na lang yung ating part 2 kung paano natin or kung paano tayo magbabinding sa ating main bendo at syempre kung paano natin i-config ito into VLAN auto select kasi yun yung gagawin natin guys, di ba? So, meron na tayong configuration sa 1.5. So kahit anong version ng 1.5 pwede ito guys, pwede na. So, ang kulang lang dito guys is Node MCU at saka yung AP natin. Then, yung ating mga minor na parts, yung mga coin slot, Wi-Fi box. So, yan. Pwede na natin gawin. So, abangan nyo guys yung ating sunod na tutorial. Ang gagawin natin sa second video natin guys is magbabind tayo. Then, sa third video na guys is i-config natin or i-convert natin itong single bendo natin into auto select bendo. So, thank you guys, hanggang dito na lang at peace.